Magandang umaga po muli sa mga gilo kong tagapakinig ng ating channel, ang Ateista ng Pilipinas. Kumusta na po kayong lahat? Ako po ay si Mang Atyong at ito po ang ating radio podcast, ang boses ng mga Pinoy ateista sa buong mundo. Naririto po ako para magbigay ng tamang kaalaman o impormasyon sa inyong lahat base sa mga ebidensya na aking nadiskubre sa aking mga personal na eksperimento o di kaya sa aking mga napag-aralan sa filosofiya, teknolohiya, siyensya, matematika at lalo na sa religion o sa teolohiya, partikular po sa usaping may Diyos ba o wala. Tandaan niyo po na rinirespeto ko ang inyong mga paniniwala. Ito po ay inyong karapatan. Subalit, minsan dapat din natin tignan ang mga iba't ibang pananaw, mga ideya o isim na sumasalungat sa ating mga paniniwala. Ang pagiging isang mausisa o mapagtanong ay isang katangian ng isang matalinong tao na may matinding pagnanais na palawakin ang kanyang pananaw. Sa mga huling episode, pinag-usapan natin na ang langit ay ang pinakaimportanteng bagay sa mga naniniwala sa Diyos dahil ang langit na pinaniniwalaan na isang paraiso ay ang pangako na binigay ng Diyos. Subalit, pinatunayan natin na ang langit at kaluluwa ay pawang hindi mga totoo. At sa lumang tipan, ang orihinal na konsepto ng langit ay simpleng pangunahing tirahan lamang ng Diyos at ng mga anghel. Subalit, nang dinagdag ang bagong tipan sa Biblia ng Judaismo, ang langit ay naging isang paraiso para sa mga tao, santo at mga hayop. Sa episode na ito, tatalakayin naman natin kung saan nagmula ang tao. Sino ang kauna-unang magulang ng tao? Paano dumami ang tao sa mundo? Saan linagay ng Diyos ang marka ng kanyang pangako sa tao? Ang DNA ba nila Adam at Eva ay makikita sa lahat ng tao? O may mas nauna pa dito? Noong unang mga panahon, walang ibang tao pa noon kung hindi sina Eva at Adan lamang. Para dumami ang tao sa mundo, isang paraan lamang ang dapat mangyari. Ito ay tinatawag na incest. Ano ba ang incest? Ang incest ay ang pakikipagtalik ng isang tao sa pagitan ng malalapit na kadugo sa hanay ng kanyang pamilya, kagaya ng pagtatalik ng isang kapatid sa kapwa-kapatid, magulang sa kanyang anak, lolo at apo, tiya o tiyuhin, o mga pinsan at pamangkin. Dahil dadalawa lang sina Adam at Eva noon, ang paraan ng pagtatalik sa kadugo ay pinahintulutan ng Diyos ayon sa Biblia. Ang pangalawang halimbawa kung saan pinahintulutan ng Diyos ang incest ay noong dakilang delubyo. Dito, si Noah at ang kanyang pamilya lamang ang natirang tao sa mundo. Ang pamilya ni Noah ay binubuo lamang ng kanyang asawa, ang kanyang tatlong anak na lalaki na si Shem, Ham at Japheth, at ang kanilang mga asawa. Ito ang kabuuan ng tao na nilikha ng bagong lahi ng mundo. Sila ay nagtalik din sa isa't isa upang muling lumago ang tao sa mundo. Narito pa ang ilang mga halimbawa ng incest sa lumang tipan. Sa Genesis 19, ang pagtatalik ng ama sa kanyang mga anak. Sa Genesis 20, ang pagtatalik ng kapatid sa kapatid. Sa Samuel 2, ang pagtatalik ng kapatid uli sa isang kapatid. Sa Genesis 11, ang pagtatalik ng kapatid sa pamangkin. Sa Genesis 35, ang pagtatalik ng anak at ng nanay niya. Sa bagong tipan naman, meron din ito. Ito ay nung si Herod Antipas, na pinakasalan ni Herod Antipas si Herodias, ang kanyang pamangkin at asawa ng kanyang kapatid na si Philip. At sa Corinthian, tinukoy ni Pablo ang isang kaso ng incest kung saan ang isang lalaki ay may relasyon sa mag-asawa ng kanyang ama. Ang mga ebidensya na ito ay nagpapatunay lamang na ang pagtatalik sa isang kadugo ng pamilya ay pinahintulutan ng Diyos.
Kaya sa Middle East, kung saan ipinanganak si Jesus, ang mga kasal sa pagitan ng mga pinsan na isang uri ng pagpapakasal na kadugo ay nanatiling karaniwan sa maraming bahagi ng Arabo. Ang mga kasalang ito ay tinatanggap ng kanilang kultura at legal na pinapayagan hindi lang sa kanila kundi sa maraming bansa mula noon hanggang ngayon. Ngayon, ang pagpapakasal ay isang sagrado para lamang sa babae at lalaki. Ito ay nasa Genesis at nasa Matthew. Kaso, ang pagpapakasal sa babae at babae o di kaya lalaki sa lalaki ay hindi na kasalanan ngayon. So ngayon, accepted na ang pagpapakasal ng babae sa babae at lalaki sa lalaki. Pero ang Biblia, hindi pinahihintulutan to. Dahil sa mga pagbabago na ito, pinatunayan lamang natin na ang Biblia ay sinasabing banal na salita ng Diyos ay pwede palang ibahin, dagdagan, palitan o baguhin. Pero, tandaan, sabi sa Revelasyon, kung ang sino man ang magdadagdag sa banal na aklat, ang mga salot na nakasulat sa aklat na ito ay ibibigay ng Diyos sa kanila. At kung sino man ang magbago sa salita ng Diyos sa aklat na ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay at sa langit at sa mga bagay na nakasulat sa aklat na yon. Kaya huwag niyong baguhin ang salita ng Diyos. Kasi ang sumpa niya ay matindi. Sa Galatians, ang mga tao o simbahan na nangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na naiiba sa kanyang pinangaral, ito ay Biblia ng Katoliko, ay susumpain ng Diyos. Gaya ng aming sinabi ng una, ay muling sinabi namin ngayon, kung ang sinuman ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming Biblia, ito ay Biblia ng Katoliko, ay susumpain ng Diyos. Kaya kayo mga Kristiyano na hindi Katoliko na nagbago, nagdagdag o nagbigay ng maling interpretasyon tungkol sa banal na salita ng Diyos, ay susumpain ng Diyos habang buhay. Dahil dito, malaking posibilidad na lahat kayo, lalo na mga evangelist Christians, ay pupunta sa impyerno habang buhay. Pero huwag ka mag-alala, dahil kung dala-dala mo naman ang marka ng Diyos, baka may pag-asa ka pang patawarin niya. Kaso alam mo ba, ano ang marka ng Diyos at kung saan ilinagay niya ang kanyang marka? Ang sabi sa Genesis, ang lahat ng mga lalaki sa inyong lahi o ang ipinanganak sa bahay o binili ng salapi ng sinong mang taga-ibang lupa na hindi inyong binhi ay dapat tuliin. Kaya kung ang ari ninyo ay tuli na, yan ang marka ng pangako ng Diyos sa inyo na walang hanggan. Grabe! Ang dami-daming parte ng katawan kung saan pwede ilagay ng Diyos ang kanyang marka. Sa tarugo mo pa niya ito pinalagay. Tipong may problema yata ang Diyos mo sa pagtatalik o sex. Sa episode na ito, pinakita natin na sina Eva at Adan ay ang unang magulang kung saan ang lahat ng tao sa mundo ay nagmula. Upang dumami ang tao sa mundo, pinayagan ng Diyos ang pagtatalik ng kapatid sa kapatid, magulang sa kanyang anak, lolo at apo, tiyahin at tiyuhin, pinsan at pamangkin. Pinakita rin natin na sa ari ilinagay ng Diyos ang marka ng kanyang pangako. Kung base naman sa siyensya, ang ating kauna-unahang ninuno kung saan nagmula ang lahat ng tao at mga bagay na may buhay sa mundo ay galing sa isang microorganismo na ang pangalan ay Luca.
Sa susunod na episode, tatalakayin naman natin ang papel ng UFO, mga engkanto sa Biblia, si Batman, si Santa Claus, at ang iba pa ang mga hindi kapanipaniwalang mga figures sa Biblia. Sa kabuuan ng ating mga tinalakay sa podcast na ito, mula noong unang episode hanggang ngayon, pinatunayan natin na ang Diyos ay hindi totoo base sa ating mga sumusunod na ebidensya. Una, ang pagbuo at ama ng Biblia ay makikita sa episode 4. Ang tunay na simbahan ng Diyos at ang mga peking simbahan ay makikita sa episode 5. Ang orihinal na Biblia at ang orihinal na pagtuturo nasa 6, 7, 8. Ang mga mali, dagdag at kasinungalingan sa Biblia sa episode 9. Ang pangalan ni Jesucristo ay wala sa Biblia, nasa episode 10. Si Jesus ay hindi ang tunay na Messiah. Ito ay nasa episode 11. Ang kabastusan ni Jesus ay makikita sa episode 12. Ang tunay na anyo ni Kristo nasa episode 13. Ang mga kasamaan ng Diyos nasa episode 14. Ano ang lumikha sa Diyos ay nasa episode 15. Ang Diyos ba ay babae o lalaki ay nasa episode 16. Ang mundo daw ay sentro ng universe ay nasa episode 17. Bakit ang tao ay walang kaluluwa? Nasa episode 13. Bakit walang langit? Nasa episode 14. Ang mahalay na marka ng Diyos sa tao ay nasa episode 15. Kung kayo po ay may mga katanungan, i-post nyo lang po ito sa comment section at sasagutin ko po kayo sa aking makakaya. Kung gusto nyo naman maging guest sa podcast na ito at makipagdebatihan para sa edukasyon, ilagay nyo lang sa comment sa baba o kaya i-email ako. Doon naman po sa mga aking tagapakinig na nag-subscribe, nag-like at nag-share ng mga videos ko, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana ay maging daan din kayo sa pagpapalawak ng ating samahan at maging boses ng ating adhikain bilang isang ateis. Ito puli ang inyong mga atyong na nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Ang sabi ng tatay ko, kung gusto nyo ng buhay na maginhawa, maligaya, malaya at magkahulugan, sikap, sipag at kaalaman ang susi ng isang magandang buhay. At hindi dahil sa paniniwala na may Diyos. Masagana at malusog na buhay po sa inyong lahat. Paalam. Ito po muli ang iyong channel, The Voice of Philippine Atheism. Maraming salamat po ulit sa inyong pakikinig. Ito po ulit ang inyong ateista ng Pilipinas.